Good morning everyone and welcome back na naman sa ating channel. Dito na naman po ang inyong lingkod, Expat Update. At ito, magandang morning. Medyo wala tayong gagawin, maaga pa, bago pumasok. Nag-scroll tayo. Ito, nagustuhan ko lang tong one na ito kay tatay. Pero ito, kwanto AI. AI, pero ang pakinggan nyo yung sinasabi. Kasi realidad yung sinasabi. AI nga, pero yung sinasabi is makatotohanan. Ito, pakinggan nyo, AFP. Ito, pasok, tatay. Noong panahon ng weteng, nag-withdraw na ang AFP at PNP. Yan. Hindi nga pera ng gobyerno yon, pero kumilos pa rin sila para sa tama. Ngayon, bilyon ang pera ng taong bayan at nagdeklara pang drug addict si Bangag at mga AFP at PNP, tahimik pa rin at may suporta pa. Kung papayagan ninyo ito, mawawala ang inyong moral ascendancy, credibility, at patriotic mandate sa mga Pilipino. Noong panahon ng weteng, nag-withdraw na ang AFP. So, AFP, ano na? Ganun na lang ba? Mukha yatang, hindi tayo gumagalaw. Nalangisan ba? Galaw-galaw din pag may time para naman, para hindi may stroke. Ay, nako. Balita nga natin, makipaghirap pa eh. Dito tayo kay ito, bagong-bago lang, 42 minutes ago. Ang sabi ni VP Sara, basahin natin, hindi ka pwedeng humindi. Ayan. Ito malaking issue to kasi about sa kalusugan ng ating presidente, kung ano ba naman na yung sinabi ni Madam Amy, hindi pwedeng hindi bigyan ng pansin yun kasi ang presidente ng Pilipinas nagdidesisyon, lalong-lalo sa mga crucial decision, kailangan siya dyan. Maliban lang kung hindi siya nagdidesisyon. Di ba? Kasi mahirap, padre di pamilya. Sa padre di pamilya, halimbawa sa isang bahay, di ba? Isang pamilya. Kung ang tatay nyo ay nagdodroga, wala na, sira na lahat yan. It's either pati yung mga anak, baka may yung anak hindi mo pa alam kung ano mangyayari. Di ba? Meron dyan pa. Pati yung, kumbaga yung flow ng pamumuhay niyo, so walang mangyayari. Dahil bawat desisyon ng tatay nyo, nakadepende kapag, lalo na pagka nakakasingot-singot na. Ngayon, basahin na lang natin to. Hinirang ni Vice President Sara Duterte, hinirang ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na magpa-drug test kasunod ng mabibigat na paratang ni Senatora Amy Marcos na gumagamit umano siya at maging ang kanyang pamilya ng ipinagbabawal na droga. Itong malupit, kumbaga, hindi lang yung padre di pamilya ang gumagamit, pati na asawa, pati anak. Ayon kay Madam Amy, hindi sa atin. Kaya kung ganito, pagkakatiwala pa ba natin ang isang bayan ang ating bayan sa isang alam nating nagdodroga? Kasi itong paratang ni Madam Amy, hindi ito basta-basta. Kumbaga, yung ang sinabi niya, wala kayo doon. Bata pa sila, magkakasama na yan. Kumbaga, alam na alam yung ugali. Walang third party dito. Sila mismo. Walang makakapagpasinungaling. Kahit na sinong tao. Eto, makinig ka, Auntie Claire, Auntie Claire, makinig ka. Kahit na ikaw, hindi mo maipagpapasinungaling yan. Dahil nung kanilang kabataan, hanggang sa ngayon ka lang sumulpot sa kanilang buhay, di ba? Tapos, ikaw bang magpapasinungaling? Sino maniniwala sa'yo? Samantalang itong si Madam Amy, magkasama yan. Hanggang sa, mula nung pagkabata nila.
ipadala sa Hawaii, kung saan-saan. Di ba? Nang nakarating sila ng Hawaii, hanggang sa nakabalik sila ng Pilipinas, magkakasama sila. Tapos ikaw, na ngayon lang sumulpot na naging tagapagsinungaling dyan sa palasyo, ikaw ang papasinungaling nito, di wow. Di talagang tama yung sinasabi ng taong bayan, na tagapagsinungaling ka nga. Lakyan natin ng konti para mabasa nyo yung binabasa ko. Nung hindi lang ako ang nakakabasa. Ayan. Di tuloy natin. Ayon kay BP, mahalagang sumailalim sa drug test si PBBM upang patunayan sa publiko na may kakayanan siyang mamuno at walang katotohanan ang ibinabatong akusasyon laban sa kanya. Giit niya sa laki ng issue, hindi pwedeng tumanggi ang Pangulo. Matagal na ito, issue na ito, na yan nga, dahil sa hinala pa lang noon, is ayaw talaga. Na, lalo na kung isa sa publiko. Dahil mahirap naman. Di ba? Isa sa publiko nila ito. Yun nga lang hindi pa napapatunayan, wala pang nagsasalita, ayaw pang magpa-drug test dahil nga wala daw sa konstitusyon, etc. etc. Ayun, sino yung nagsabi ng abogado yun? Naglano pa ng RA 9615 yata yun. So, ang pinakaano dito, malamang to, kahit na anong gawin natin dito, hindi yan magpapa-follicle test. Dahil bakit? Matagal na nating panawagan yan pagka sa kanila, pagka nakasilip sila ng wala sa batas, okay lang. Pero pag nasa kanilang mga kalaban, kahit wala sa batas, ibendalo nyo yan. Yun nga lang ang taong bayan naman hindi natutulog. Binabantayan nga sila 24 hours. Sabihin na natin, round the clock. Iba-iba ang time zone ng mga tao sa iba't ibang mundo. Nagkalat na ang Pilipino. Kahit sa panig ng mundo meron. Kaya bawat oras, minuto, meron tayong nakakalat dahil nga ang tao, gising yung iba, tulog yung iba, yung balita tuloy-tuloy, 'di ba? Kaya hindi ka talaga ito sa mga issue to, hindi ka tatantanan. Yun nga lang wala tayong magagawa dahil unang-una kung sakali man na magpa-drug test or follicle test. Madali lang pekehin Gagawa lang ng ano yan, babayaran lang yan kung sino man yung nag-drug test. Billion pa naman yung nakukulimbat. Tapos yung sa follicle test, hindi kayang bayaran. Malabo yun. Napakalabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Samantala, tuloy natin. Samantala, iginiit naman ng palasyo na matagal ng negatibo sa drug test si Pangulong Marcos. Ang alam ko, 2011 yun. 2021, nung siya ay huling magpa-drug test. At hindi pa natin alam yung resulta kung, siyempre napakabilis daw ng result Minuto lang lumabas na raw yung result So, doon pa lang kahina-hinala na Baka mamaya bago pa dumating, bago pa pumunta ng drug test itong si PBBM, baka may resulta na. Hindi pa siya nakakarating. Kung yung 2021, kaya nga nilang pikehin. O sabihin na natin hindi pinike. Sabihin na natin negative ka. Yes.
Okay, sabihin na natin negative ka. May ano yan, may expiration. Dahil nga, natatandaan ko, tuwing nga tayo nga lang sa isang ordinaryong mamamayan, mag-renew ka ng driver's license mo, di ba? May drug test. Hindi mo naman na pwedeng gamitin yung drug test mo nung nakaraan ng renewal mo. Dati-rati, 3 years pa lang yung renewal. At pasalamat tayo kay President Rodrigo Roa Duterte dahil nga yung ating mga lisensya ginawang 10 taon. Ayan. Tulad ko, bilang OFW, natuwa ako doon. Dahil bakit? Tuwing uuwi ako noon, alam natin, 2 years, 1 year, bago makauwi ang isang OFW, depende sa kanyang kontrata. Minsan may 2 years, minsan may 1 year. Pero karamihan sa amin dito, 2 years. So, minsan, magre-renew ka ng lisensya mo, expire na masyado yung lisensya mo. Minsan, 1 year expire na. Kaya hindi mo talaga makuha yung every 3 years. Kaya nga, pasalamat tayo kay President Rodrigo Roa Duterte dahil meron tayong 10 taon na kahit pa paano, pagdating mo ng Pilipinas, paglapag mo pa lang ng airport, pwede ka nang magmaneho. Hindi tulad noon na, expire lisensya ko. Paano na naman to? Diba? Hindi ka makapagmaneho ng sasakyan mo. Pupunta ka. Siyempre, kasama dyan yung drug test. Siyempre tayo, hindi naman tayo nangangamba dahil siguradong negatibo tayo. Hindi naman tayo gumagamit niyan. Ang ano dito, dapat naman, mas mainam siguro yung may sa batas yung ganun. May sa batas yung itong unang-una dyan, sa COMELEC pa lang, yung hair follicle test sa bawat mag-a-apply sa kanila ng yung candidacy, ng filing ng candidacy. Lahat magmula sa president until hanggang sa pinaka mababa hanggang barangay. Dahil minsan diyan sa mga kahit dito sa mababa, baka mas marami dito sa mababa. Ang dito kawawa naman tayong mga nasa ano lang, ordinaryong mamamayan. Tayo laging pa drug test, samantalang sila na nagdidesisyon para sa Pilipinas tayo driver lang driver lang tayo ng private pa. Siyempre, isa-alang-alang mo dyan yung buhay ng pamilya mo. Lalo na pagka yung iba nga nagda-drive din siyempre sa mga pampubliko. Hindi natin pwedeng isaalang-alang yung buhay ng mga taong yan na pasahero niya dahil lang sa isang addictus na driver. Paano pa kaya ang isang bansa, 'di ba, na siya mismo ang magdidesisyon sa lahat, yung mga dapat gawin pag may dumating na sakuna, may dumating na kalamidad, problema. Kaya nga yung mga unang taon pa lang niya sa hindi ko makalimutan yun may dumating na bagyo, hindi ko na maalala kung anong bagyo. Ngayon lang ako nakakita ng isang presidente na sa harap ng kanyang mga gabinete, nagkakamot ng ulo. Anong gagawin natin? You're the head of state. Hindi akma yung mga ganong gawain, di ba? Doon pala, ito, pag-aamin to. Sinuportahan ko dati yan. Nakikipagbalyahan pa nga tayo sa Facebook
Magkikipag-bardagulan tayo para sa kanya, sa pagtatanggol. Pero, hindi dahil lang sa kanya. Dahil dito sa kanyang katabi, si Madam VP. Pero kung hindi dahil kay VP, hindi natin iboboto yan. Siyempre, naranasan na natin yung buhay Duterte. Siyempre, yun ang hinahanap natin. Ang kuwan nga dito, sa tamis na mga pangako, mga puro pangako na puro napako, yung mga ipagpapatuloy, yung mga magandang simulan, yung build better more pa daw. Ito, nangyari, puro baha-baha more eh. Ay, nako. Kaya kung wala nang ibang panawagan dito, hayaan nyo na yung air follicle test na yan. AFP, PNP, Armed Forces of the Philippines. Kumilos kayo. Hindi ito sa inciting to sedition. Mamaya sabihin nyo naman, naghihikayat tayo. Kaya lang, tingnan nyo naman yung nangyayari. Yung sinabi ni tatay, doon sa kuhan pa lang, waiting pa lang, anak ng waiting na yan. Ano nangyari? Napatalsik si Erap. Diba? Waiting pa lang yun, ha? Hindi pera ng gobyerno. Pero ngayon, bilyon-bilyon. Trilyon pa, umabot pa ng trilyon. Nawawala. Tingnan nyo yung mga pondo. PDIC. Saan yung pondo? Ginamit daw yata sa flood control project. Saan ba napunta yung flood control project? Nakita niyo naman project, puro ghost. Meron man, substandard. Anong nangyari sa Cebu? Dami ring ghost. Kamandamatayan, naging ghost yung tao. Tapos itong Maharlika funds, hinahanap. Finance Secretary. Anong nangyari? Wala may sagot. Tapos, ngayon, balita natin, siya pa ang papalit. Executive Secretary na. Na hindi man lang abogado. Ayon sa history, lahat ng Executive Secretary ng Presidente, puro abogado yan. Kaya nga yung decision making, kakaiba. Hindi natin alam kung may nagmamanipula o talagang yung nasa isip na talaga. Kasi nga, wala sa matinong decision. Alam natin yan dahil kung totoo, dahil pinatotohanan ni Madam Amy na siya ay nagdodroga, wala nang mas ibang credible na magsasabi niyan, kundi yung kapatid mismo. Kapatid na nga nagsabi na kasama niya buong buhay niya. Kaya nga, itong administrasyong ito, hindi nakikinig sa taong bayan. Kasi kung nakinig ka sa taong bayan, hindi mangyayari itong hindi magkanda leche-leche ito. Alam mo, sa totoo lang, itong si Mr. President, hindi ka mabubunyag eh. Hindi mabubunyag yung mga addictus na yan, kung hindi rin nakikita sa gawa mo. Kita sa trabaho eh. Kung hindi hindi yan mabubunyag. Kaso napuno na yung taong bayan. Kaya ganun. Kaya ang nangyari, hindi na nila kayang pagtiisan pa. Kaya nga tayo nananawagan. Kumilos naman kayo para hindi naman kayo ma-stroke dyan. AFP. Ito, malamang hindi gagalaw, syempre. Gagalaw yan pagka
ipit na. Pero so, nandito na lang ang ating video at maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, andyan lang po ang subscribe button. At pakiclick na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po at syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.